ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine, 1278, at Radyo Pilipinas World Service nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio Radyo Magazine, Serbisyo Publiko. AM and FM Collab Collab. sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng Bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Ako ang inyong lingkod, Asik Venny Ligaspi ng Department of Migrant Workers, Land-Based OFW Concern. At ako naman po si Jel Miranda ng DMW Strategic Communication Service. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channel 45 to 49.
Magandang araw, Michelle. Magandang araw, Asik Benny, at syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Samantala, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Pinag-aralan ng DMW at ng pamahalaan ng Ukraine ang mga posibleng larangan ng kooperasyon sa usapin ng labor migration sa isang courtesy call na ginanap sa DMW Central Office sa Mandaluyong City noong ika-6 ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Binigyang diin ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak ang matibay na paninindigan ng kagawaran laban sa illegal migration sa kanyang pakikipagpulong kay Ukrainian Ambassador to the Philippines, Yulia Oleksandrivna Fedep. Nagpahayag naman ang dalawang panig ng kahandaang ipagpatuloy ang dialogo upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga OFWs. Layunin nitong tiyakin ang ligtas at makataong labor migration para sa mga Pilipino. Samantala, sa iba pang balitang DMW, inanunsyo ng DMW Migrant Workers Office sa South Korea na epektibo noong January 1, itinaas na ang minimum hourly wage sa 10,320 Korean won o katumbas ng 409 pesos mula sa dating 10,030 Korean won o nasa 401 pesos noong 2025. Katumbas ito ng humigit kumulang 2.15 million won o nasa 86,000 pesos kada buwan, batay sa standard na 40-hour work week. Saklaw ng aumento ang lahat ng industriya, kabilang na ang manufacturing at caregiving sa ilalim ng employment permit system. Inaasahang aabot sa halos 26,000 Pilipino manggagawa ang direktang makikinabang sa dagdag sahod. Sa patuloy pa rin ng ating pagbabalita, matapos ang matagumpay na Special Professional Licensure Examination or SPLE na ginanap sa Hong Kong noong nakaraang September 2025, 253 guro or 253 ang nanumpa mula sa kabuuang 270 bagong lisensyadong guro. Pinangunahan ito ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak kasama ang mga opisyal ng DMW, OWA, PRC at ng Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong sa DMW OFW Global Center sa United Center, Hong Kong. Ayon kay Secretary Kakdak, patunay ito ng tiyaga at sakripisyo ng OFW, lalo na ang mga domestic worker na nagsikap mag-aral sa kabila ng mahabang oras ng trabaho. Ito ang kauna-unahang SPLE sa Hong Kong mula noong 2019 matapos ang pandemya at nagtala ng pinakamataas na passing rate sa mga international testing centers na 54.92%. Tiniyak naman ng DMW, OWA at PRC ang patuloy na suporta kabilang ang mas marami pang SPLE sa 2026 at mga programang tutulong sa mga bagong guro na makapaglingkod sa bayan. At iyan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako po tayo sa Ikwento Mo Kabayan. Ikwento Mo Kabayan. 10 taon sa Dubai at 16 na taon bilang OFW sa Trinidad and Tobago. Siya ay isang community coordinator, isang masigasig na kabahagi sa pagtulong sa kanyang mga kababayan. Yes, isang private chef mula Trinidad and Tobago. Live nating makakapanayam via Zoom. Ikwento mo, kabayan Alan Tulalian. Kumusta, Alan? Magandang umaga sa iyo dyan. Magandang hapon po dyan sa Pilipinas at magandang umaga po dito sa Trinidad and Tobago at Yes. sa buong Caribbean Island. Kabayan Alan, nagkita ulit tayo. Bago mag-pandemic, nagkakasama tayo sa mga Zoom. Ikwento mo nga kung paano nagsimula ang pagiging OFW mo sa Dubai at ngayon dyan sa Trinidad and Tobago. 2000 po ako, year 2000, nagsimula po akong OFW. Batang-bata pa. Magti-21 pa lang ako doon. Kami opening noon sa Dubai International Hotel.
And then naka 5 years ako doon sa Dubai International Hotel, and then lumipat ako sa Dubai Marine Beach, and then like almost 5 years, and then after po umuwi ako sa Pilipinas, na-hire agad ako dito sa Hyatt Regency dito sa Trinidad and Tobago nung around late 2009, at hanggang ngayon po nandito pa rin ako sa Trinidad and Tobago, pero hindi na sa Hyatt, bilang isang private chef na po sa isang prominent family. Yun, 'di ba? Batang-bata pa siya nung nagsimula 'di ba? Pero Sir Alan, para sa iyo, ano yung pinakamabigat na pinagdaanan mo bilang OFW? Siguro yung pinakamabigat na pinagdaanan ko, nalagpasan ko na lahat. Almost 26 years na akong OFW. Ang pinakamabigat lang naman na pinagdadaanan ng mga OFW, yung hindi natin makasama yung mahalagang okasyon sa Pilipinas. Actually, 26 years na rin ako, magti-26 years na rin akong hindi nakakapagpasko sa Pilipinas at bagong taon. At yung mga special occasion, yung mga birthdays, yung mga gano'n, yung namatay yung lolo ko, hindi ako nakapunta, yung mga gano'n po. Saka syempre yung homesick. Pero after magti-26 years, nalagpasan ko na po siguro lahat. Oo nga. Pero siguradong hindi ka rin dito mag-Valentine's sa Pilipinas, kasi bukas na yun. Baka may long distance, sir. Okay. Of course, alam naman natin, nagkakasama tayo sa mga community meetings, Zooms. Yes. Paano nagsimula ang pagiging community coordinator mo sa Trinidad and Tobago? At of course, ano yung mga naging programa ninyo? Dati po kasi may basketball team kami dito sa Trinidad and Tobago. Yun yung Pinoy Hoops Basketball Club. So, yung community dito, syempre mahilig po tayo sa basketball. Nagpaliga-liga kami hanggang sumali kami sa mga locals. Yes. So, naisip ko naman dati dito, kasi matagal na kaming nagbabasketball, tutulong naman kami sa mga nandito sa Trinidad and Tobago, like katulad ng mga orphanage home, yung mga nandun. So, ngayon po, nagkaroon po kami ng feeding program, tumutulong sa mga mahilig din ako sa social media that time, sa US Cooper, ika nga. Ng ibang network. Nag-try, ang ano ko po noon, para makilala ang Trinidad and Tobago, kahit nasa dulo o kabilang panig ng mundo, minsan kasi hindi nila alam dyan sa Pilipinas kung saan banda yung Trinidad and Tobago. True. So doon po nagsimula hanggang padala naging sa GMA News Online. Actually naging parang regular na ako sa correspondent kanila, parang gano'n, di ba? Tapos may isang dyan na Pilipino dito na lumapit sa akin kung gusto, baka daw pwede kong matulungan yung abo na mapadala sa Pilipinas. So, bakit nga ba hindi? May naman ako sa social media. So, nag-post po ako ng article na ganon at nag-viral nga po. At na-pick up diyan sa Pilipinas at nakatao ng pansin diyan sa Washington DC, dahil under kami ng Washington DC, at kinontak ako at yun nga po na-actionan naman agad nila, at mula noon di lang yung pagpapadala ng abo, may 3 namatay dito, yung naipadala din yung kanilang body sa Pilipinas, ang mahal po ng ng shipping tapos yung mga repatriation, at hindi na lang ho dito sa Trinidad and Tobago, maging ibang part ng Caribbean island, at marami na nagme-message sa akin hanggang sa Africa, Middle East, sa Europe. Doon po nagsimula yung pagiging OFW advocate po, ang tawag po. Okay, Kaalan, at bilang isang private chef, ano ba ang mga paboritong putahe ang madalas mong niluluto?
Actually, mostly local foods po yung paborito nila dito. Niluluto ko. Pero ang pinaka ano talaga ay yung crispy pork. Crispy pork. Filipino touch. Yun, yun na lang sasabihin ko. Sa Oo. dami. So, yung mga crispy putahing pork, Pinoy, yung may dinala mo Filipino dyan? touch. Oo. May Filipino touch po, yung crispy pork, yung tawag dito, yung pabilog na crispy pork. Plus yung presentation, Oo. siyempre yung lutong ng balat, yung po Naku. yung talagang gustong-gusto nila pag niluluto Paborito ko yun. rin yata ni Asik May yun, Filipino, putok batok yung may yan. Filipino touch. Saka yung ano nila dito, yung chicken stew, yung parang adobo, Oo. pero may nilalagyan ko rin ng Filipino touch. Pero Saka hindi yung sila chicken mahilig sa pilau, maanghang. mga ganun po. Tama ba, Chef? Ano po? Yung mga locals dyan, hindi mahilig sa maanghang. Mahilig po sila sa maanghang. Actually, dito po sa Trinidad and Tobago, yung scorpion, yung pinakamaanghang Wow. na sili sa buong mundo. Talaga? Dito po yun sa Oo Trinidad and Tobago. So, marami na siyang naluto. And of course, private chef ka sa isang ano ba yan? Negosyante? Saan ka ba employed? Sa isang prominent family. Actually, may-ari sila ng hotel, tapos ang pinaka-main business po sila is oil services. Kasi dito po sa Trinidad and Tobago, may oil po dito. At meron dito yung pinaka-ano nila, rare nila dito, is yung pitch lake, yung bumubulwak, yung mga ginagamit sa asfalto ng kalsada dito lang tayo matatagpuan o dalawa lang sa buong mundo at dito ay pinakamaraming imbak ng Pitts Lake. Yes. Alright. Of course, bago matapos yung panayam namin, ano ba ang pinakamahalagang aral na natutunan mo bilang isang dating o bilang isang OFW sa loob ng maraming taon? Number one po, pakikisama. Hindi ka naman po magtatagal na OFW kasi iba yung tao. Yung pinapakisama mo, hindi lang Pilipino, Yes. mga iba't ibang nationality. Kung hindi ka marunong makisama, hindi ka tatagal bilang isang OFW. Yan lang po yung pinaka main point niyan, pakikisama at pakikitungo at respeto sa bawat nationalities. Pero ano ba yung usual na culture ng mga taga dyan sa Trinidad and Tobago? Ano po dito, okay naman sila dito. Kumbaga parang Caribbean Island, easy go, easy lucky. Kumbaga Yes. parang ano lang din. Pero pag nakuha mo na yung respeto nila, talagang ire-respeto ka rin po nila. Pero at this point, meron ka pa bang mga pangarap o ano man yun para sa iyong sarili na rin, syempre, and of course, sa Filipino community dyan sa Trinidad and Tobago? Isa lang po ang ano ko dito sa Trinidad and Tobago at sa buong Caribbean na rin. Kumbaga, kasi dito po sa Caribbean Island, yung tulad kami, sakop under po kami ng Philippine Embassy sa Washington DC. Diyan sa Angela sa St. Martin, sakop po sila ng the Netherlands, diyan sa Aruba. Diyan sa Suriname, Guyana, sakop po sila ng Brazil. Kumbaga parang Bermuda, sakop yan ng ng Canada. Okay. Pero iisa lang ang may sakop na DMW at OWA, under ho yan ng Washington DC. Biruhin po ninyo dito po sa Caribbean Island. Siguro nasa kami dito, more or 20,000 plus OFW plus yung mga dumadaong dito na barko at cruise ship. Every year po dito sa Caribbean Island, dito po ang daanan ng hurricane. Oo. Papunta sa Amerika. Kumbaga, naranasan na ho namin dito yung sa buong Caribbean Island, yung hurricane category 5. Ang pangarap ko para dito sa buong community ng Caribbean Island magkaroon po kami ng satellite embassy para po kung sakali magkaroon ng sakuna madali po silang maka-action at Tama. matulungan immediately kung mga nasalanta ng mga
yung hurricane o Yes, natural yes. disaster. Asik Kumbaga, Benny. kung nasa ano pa sila, nasa Washington, eh mahirapan na Tama. ho sila agad-agad makapunta rito. At ako'y humahanga sa mga kapwa ko OFW Pilcom leader dito sa Caribbean Island kasi kami ang frontline, kami ang mga unang sumusuong, kami ang tumutulong, kami nagbibigay ng ano sa mga kababayan natin, mga OFW dito. Gawa nga po, malayo ang aming mga embassy. Okay. Okay, Kabayan Alan, of course, yung inyong pong hinaing ay makakarating po yan sa kinaukulan. Tama. At nagpapasalamat kami sa mga kagaya nyo kasi kayo po ang force multiplier ng embahada, ng aming MWO dahil nga at this point in time, hindi pa po natin nare-reach yung lugar nyo dahil at wala pa pong opisina na na nabubuksan po dyan sa lugar nyo. Pero kahit po walang presensya ngayon ang atin pong embahada at ang DMW, nandyan po naman kayo. At alam namin na hindi po ninyo ipipikit o ano yung mukha nyo sa kabila kung mayroon tayong kababayan na nangangailangan ng tulong, lalo na pagdating sa mga sakuna na inyo pong nabanggit. Tama. And Sir Alan, bilang panghuli, ano na lang ang mensahe na nais mong iparating sa iyong mga kapwa OFW? And I'm sure ikaw bilang matagal ng OFW ay masasabi nating matagumpay ka in a way since alam ko, balita ko meron na rin siyang farm dito sa ating bansa. Tama ba, Sir Alan? Meron po, yun po yung project ko. Kumbaga, since nagsimula po yung farm ko nung nagkaroon ng pandemic at gawa yung programa nga po ng aming OWA o DMW dyan sa Washington kasi through webinar and nagkakaroon po kami ng mga financial literacy o mga kung paano mag-ipon, paano doon po ako nagkaroon ng idea para makapagpatayo ng farm po. At syempre, nandiyan po si Ka Benny, idol ko po yan. Sa mga Zoom meeting ho namin, sila Ka Benny, Asik Benny, saka si Sir Jun Aguilar, pag sila po ay nagsasalita, talaga pong nakikinig po ako at marami po ako natututunan sa kanila. At gaya nga po, ito, bilang isang OFW, kung halimbawang for good na ako sa Pilipinas, meron pa akong farm na pwedeng pagkakitaan. Alright. Maraming salamat, Kabayang Alan. At nabanggit nyo po yung financial literacy. Talagang naaayon po yan sa direktiba ngayon at saka sa mga programa na sinusulong po ng ating Department of Migrant Workers. So maraming salamat sa muling pagkikita. Thank you so much. Maraming salamat po, Asik Benny, at maraming salamat po sa pagkakataon. Alright, maraming salamat. Yan po si Sir Alan Tulalian mula sa Trinidad and Tobago. Samantala, dahil ngayong buwan ng Pebrero ay pinagdiriwang ang Buwan ng Puso. At bukas nga, ito nga, Valentine's Day daw. Alamin naman natin ang inspiring story ng OFW couple na nagtrabaho sa Dubai sa loob ng 6 na taon. Actually, nakikita ko sa t-shirt niya, IMG. Yes, sir. Alam mo yung IMG? Of course, International Marketing Group. At ako po ay nung OFW pa sa Saudi, alam niyo naman po, 29 years ako. Kasama rin po ako sa advokasya niyan. Yes, magkakasama pala tayo. Yes po. At ako po ay marketing director at hello sa mga boss. Opo. Sige, sir. Si Tita Tess at saka Tito, Senior Executive Vice President po ng IMG. Wow, ang galing naman. Opo, yun po ay isa sa mga advokasya natin. At mapalad tayo. At nandito po yung mag-asawang Casey at Richard. Casey at saka Richard. Richard Gomez. And sino ba yun? Casey Concepcion. Casey Concepcion. Diba? Very Casey celebrity. and Richard Fernandez. Hello, kumusta kayo? Yan. Fresh from Laguna. Excited and overwhelmed po kami na nandito. Alright. Siyempre, di ba, medyo layo-layo yung ating talakayan later on, pero siyempre gusto mo nang tanungin ni Asik Benny itong ating mga bisita. Yes po, Casey and Richard. Alam ko po, hindi ko natatanungin kung bakit ganun po yung sorry. Okay, sige. Yung kanilang Okay, pangalan. opo.
Bakit ba ito ang pinili niyong advokasya? Yan. So, actually, para sa akin, kasi ang dami ko pong natutunan nung ako'y OFW pa lang. Okay. No? So, kumbaga, una-una yung pagdating sa pera. Aanhin natin yung napakalaking income, sahod sa ibang bansa, pero wala tayong knowledge about our finances. Yes. So, ang mangyayari po, mawawala lang siya na parang bula. Kasi ang gagawin natin is yung alam lang natin. Tama. But with financial education, financial literacy, kayang-kaya natin siyang ma-manage slowly hanggang sa maging okay yung ating buhay. Yes. Pero nung kayong, sige, go on. Yes po. At the same time, sir, no, so ma'am, based sa experience po namin, no, way back nung OFW pa kami, no, so talagang, kumbaga, iisipin namin, parang, yes, malaki yung kita, pero parang nawawala na lang ng ganun-ganun na lang siya bigla. And good thing, nakahanap po kami ng isang community which is itong IMG. So, hindi lang pala about investment. And ang kagandahan po kasi, may isang komunidad na kumbaga tinutulungan at nagtuturuan ng about proper investment. At the same time, we motivate each other. Pero nung nasa Dubai pa kayo, paano nyo nahahandle yung finances? Nagkakaroon din talaga kayo ng problema. Tama ba? Yes, actually po. No? So, lalo na kumbaga bagito po kami sa laban sa buhay. So, 8 years pa lang po kaming kasal and 6 years kami sa Dubai. Pero yun yung nag-start ng aming challenge, yung nasa Dubai kami at kasal. Kasi, ayun, so lalo na sa pera po. So, doon kami nagkaroon ng conflict. Ayun. Miss Jel, actually, ang siguro, ako, ang advokasya ko, hindi lang financial literacy or financial literate. Yes. More on financial empowerment. Yun, sa sarili maganda kong yun, pagtaya. Kasi kung literate ka lang, sabi mo nga marami kang pera, hindi mo na maalam kung saan mo i-invest, kung saan mo dadalhin. Yes. Pero kung alam mo kung papaano mo patatakbuhin yung pera mo, you empower yourself na ganun. So, I believe yun ang dapat nating ipalaganap sa ating mga ka-OFW na nandoon pa sa ibang bansa na walang OFW na forever. Tama, Uuwi at uuwi sila at babalik at babalik ka rin. Babalik at diba? babalik ka rin. Opo. Pero before that, na maging ganyan yung estado ninyo, bakit ninyo piniling mga ibang bansa? Yun. At first po, no, so, nung college pa po kami, so actually college lovers po kami. Wow. Sana all. Sana all. Sino kaya yung... So that time po kasi, no, so of course, during nung estudyante pa kami, talagang pinagplanuhan na po namin na pagka-graduate natin, umalis tayo ng bansa at the same time. Kumbaga, nakikita rin po namin sa mga sisters ko po, no, so particularly sa mga kapatid ko, nakita ko sa kanila may better opportunity abroad. So because of that, no, yan, greenab namin yung opportunity na pwede palang pumunta after namin graduate. Nauna po ako and then later on yan, sumunod po siya sa akin. Hindi po pwedeng hindi ako susunod. Doon na kayo kinasal? Hindi po. Dito Umuwi naman. pa rin po kami ng Pilipinas kasi para kasama din namin yung family namin. So ako po yung nag-push sa kanya na mangibang bansa kasi ako po ay anak ng dating OFW din. Oh, That's nasa pamilya niya na. Yes po. So kaya yun po yung nakita namin na gusto din namin na makapag-abroad kasi napag-aral kami, napagtapos. So feeling namin okay doon. Yeah. Kaya doon po kami nag-push through. Okay, maliban sa advokasya nyo, ano ba yung naging trabaho nyo naman nung nandun kayo sa Dubai? Yes. Ako po, sir, is, first is naging receptionist ako. Usually, ganun mamang nagiging trabaho ng mga babae doon sa abroad po eh. So, first is naging receptionist ako, then later on, naging administrative officer po ako ng isang Italian company. Okay. And si Richard? And ako naman po, since ako po yung nakapagtapos ng HRM sa hotel po, so pinush ko po, no? So may ganun akong thinking na dapat kung ano yung tinapos ko, yun din yung kunin ko. Pero yun nga, naging waiter po ako sa isang kilalang hotel po doon sa UAE or sa Dubai. So nag-waiter po ako. Ayun. So maganda rin ang naging buhay ninyo doon. Pero maraming struggles. Sabi nga natin, syempre, since sineselebrate natin this month, ang Hearts Month, ika nga, kayo as a power couple, meron kayong mga struggles na pinagdaanan. So gaano kabigat o pwede kayo mag-cite ng isang sitwasyon na talagang ito yung sumubok sa inyong dalawa? Sige po. Simulan ko po. Kumbaga, yun, unang-una po, nung nasa Dubai kami, pera po yung naging struggle namin. Akala ko, Richard, iba na eh. Sasabihin ko sana, alam ba ni Casey yan? Pagkatapos dito, maghiwalay na sila ng crowd. Kaya pa yung naging cause, no?
Pero yun po yung naging major struggle namin. And at the same time, kasi kaliwat kanan po yung gastos eh. Totoo. And kaliwat kanan din yung sale. Sale sa sa department store, sa mga malls. And at the same time po, na-trauma kami pagdating sa aming health situation. Nagkaroon po kami ng COVID sa Dubai and yun yung napakahirap na nasa abroad ka pero may sakit ka, 'di ba? Sobrang homesick pa. So yun po yung naging challenge po that time. Oo nga. Pero Napakahirap. alam mo, Jel, Sige, sir. pinili pa rin nilang bumalik sa Pilipinas. Yes. At ngayon kayo ay isa sa mga advocate ng financial literacy or empowerment. Ano ba ito? Ano ba ang sistema na itinuturo ninyo? Right. Siguro mabilisan lang kasi Correct. baka ang normal na seminar nito 5 days. 5 days ba, sir? O 5 seconds. Okay. Timer starts now. Yes po. Kasi of course, no, so ang aming advocacy is magturo po yun ng importance ng financial nabanggit ni Sir po no na regarding sa empowerment kasi mas malakas kung nasa community tayo. Mas may empower tayo with the community. Kasi yun po yung aming pinaka-advocacy. Mahirap maging empowered ng solo tapos discipline yung kalaban natin. Pero with the community, mas malaki yung chances na mas maging okay yung ating solid financial foundation. So, saan nyo natutunan yan? Dito na. Dito na po sa IMG. So, yun nga, babalikan namin yung experience or yung journey po namin. No, pinili namin to kasi at first, of course, because of the community. No, Yeah. nakita namin po yung puso ng mission ng community na to. No, hindi lang pang personal, which is good kasi of course na-share namin to especially sa mga family po namin. And aside from your family, meron na ba kayong mga kapwa OFWs na naturuan nyo na rin? Yes, of course po. No? So, kasi since nasa mission po kami, yun talaga yung goal namin. Pero nagsimula po yan sa loob ng bahay. Ibig ko sabihin, yung mga pamilya po namin, members of our family, nag-start po doon. And then sa mga kaibigan and so on po. Yung mga na-meet po namin nung nagta-travel kami sa abroad, ginaid po namin sila throughout their solid financial foundation. Yes. And because of the community din po, no, marami na kami, sir, na nakikilala na mga OFWs na willing, no? Ngayon kasi, sir, yung generation ngayon, medyo gutom sila pagdating sa knowledge kasi, kumbaga, natutunan natin to because of the old generation natin. So, because of that, no, marami nang willing na mga OFW na matuto pagdating sa finances. Di ba, Asik Venny, ito talaga yung goal, of course, ng DMW, yung maturuan yung mga OFW na wag mabaliwala yung kanilang pinaghirapan sa ibang bansa. Correct po. Kasi, alam mo, yun ang isa sa mga... Masakit din di ba? Para bang nasa dibdib ng mga OFW na ay mag-a-abroad ako. Isa sa mga rason ay makapag-ipon ng pera para bumalik ulit dito, mayroong gagamitin sa pangnegosyo and the whole 9 yard. Eh kung hindi mo nga alam kung paano mo i-manage yung finances mo, baka doon ka na rin abutan ng Twilight Zone. Yes. Twilight Zone. Dalawang nationality. Senior citizen at saka yung Filipino citizens. Correct. Hindi ka na nakakabalik. Pero with that, kaya nga ang DMW with the NRC o National Reintegration Center, may tatlong pillar po siya, yung KKK, yung kaalaman, kalinga, at saka kabuhayan. Yung kaalaman is yung mga ganitong financial literacy para doon sa kabuhayan. Of course, yung kalinga is about yung mga psychosocial. So, yes po, isa sa mga talagang nakatutok na mga programa ng DMW through our NRCO at saka yung ating OWA. Ang mahirap kasi, di ba, may mga OFWs na alam mong kumikita na ng malaki, pero nababaon pa rin sa utang. 'Di ba? Kasi kaya ka nga ng ibang bansa dahil alam mong mas malaki yung kikitain mo doon. Pero para nangyayari, wala ding natitira. So, yun yung masaklap. Kaya, and now, seeing you guys na naging successful kayo, pagbalik ninyo ng bansa, natutunan ninyo, and one of your advocates, si Asik Venny, di ba? Saku-sakong dirham ang dala nila ng pauwi. Puro mga coins. Pero sila 6 years lang sa Dubai. Ikaw matagal. Alam mo kasi, Ma'am Jel, bago pa ako umuwi, nag-reintegrate na ako. Okay. Siyempre, hindi natin matatatwa na nandun din yung magandang salaries and buhay benefits. talaga, yes. Tapos, mayroon akong tumatakbo
mong konting negosyo rito. So, ganyan dapat, hindi dapat na nag-aantay ka lang pag uwi mo, sa ka lang magninegosyo. Kasi after 5 months, 6 months, 1 year, ubos na yung inipon mo, hindi pa nakaka-take off yung iniisip mo. Tama. So, gaano nakarami yung inyong mga, kumbaga, na-sharean nitong tamang sistema ng pag-alaga ng pera? Yes, no. So at the moment po, no. So actually our mission po is to educate 30 million Filipino families by the year of 2030. At the moment po is almost 18 million pa lang po. Malayo na. Kala ko 29.5 million na. Oo nga. Para half million Malayo-layo na lang. pa. So nasa kalahati na po, pero nung nag-start po kami dito, sinabi namin sasabay kami sa gera ng kahirapan sa hindi lang sa Pilipinas pero buong mundo po. So yung target na yan by 2030? Yes. Nice, ano? 30-30. Ano na ngayon? 2026, 26, 4 years pa, sir. Kayang-kaya. Kaya. 29.5 million na yata sila. Ilan nga? 18 eh. 18 pa lang, sir eh. Ganun ba? Oo. Kaya. Nakalimutan natin. Bukas pala Valentine's. Ayaw nga. Kaya sila nandito ngayon. Oo nga. Hanggang ngayon ba, nandyan pa rin yung passion nyo sa isa't isa? Siyempre. Yung alam ng yung pagmamahalan. Napatingin si Casey kay Richard. Hindi sila nakatingin si Richard kay Casey. Pero nakikita ko sila kanina, naka-holding hands sila. Feeling ko Alam mo yung kinakabahan. tinitingnan mo. Ay, iba pala. Sige nga. Oo nga. Yes po, of course po. Pinangarap at pinagdasal po namin na magkasama kami 24/7 kasi nasa abroad pa po kami, hindi kami nagkikita madalas. Ibig ko sabihin, day off ko, trabaho niya, day off ko. Sa vice versa po. Kumbaga hindi kami nakikita sa araw. So pag tulog ka, gising siya. Parang sinasadya kasi niya na, day off ni Casey ngayon, bukas magtatrabaho ako. Parang ganon. Kaya umuwi na sila ng Pilipinas para magkita sila. Pero yun nga po, kasi nag-explain nila. Pero nasa hospitality industry po kasi ako. Yes. Kaya iba so mas busy ka. Yes po, siya sa office po. Pero yun po yung pinagdasal po namin ngayon na 24/7 magkasama kami, isang goal, isang pangarap, mas mabilis umarangkada pag iisa yung goal namin. So Casey, ano masasabi mo na magkasama kayo sa advocacy na to? Actually, ma'am, napakaswerte and thank God talaga na binigay po ito. And tama yun, minanifest po namin to kasi kumbaga sabi nga, kung ang partner mo kasama mo, same mission, same goal, same pinagpo-focusan ninyo at the same time, no? So napakalaking bagay po nun sa amin na kumbaga, mas mabilis, alam naman natin po, no? Kumbaga, kung titingnan natin, mas mabilis natin makukuha yung goal kung parehas po kayo na pinagpo-focusan. Ayun. Ma'am Sel, gusto ko lang basahin ang nakasulat doon sa t-shirt Yan nila. nasa shirt Baka mo, maiwan Casey. kasi yung t-shirt nila changing people from spenders to savers. Napakaganda ng campaign ng IMG. I think maraming OFWs na rin talaga yung naandito sa advocacy na to, no? Tama ba, sir? Kasi nga ako, unexpectedly, hindi ko alam na si Asik Benny. 15 million, 29.5. Siguro, kailangan na natin silang pakawalan. Baka matraffic sila palabas. Pabalik na Laguna. Siguro, sige na lang. Since Valentine's Day nga, ika nga tomorrow, sige nga, baka pwede naming marinig yung mensahe ninyo sa isa't isa. Wow. Wow pala ito. May vow, renewal ng vow. But anyway po, no, so thank you sa opportunity po na to na mare-renew namin yung vow na Richard. Pero of course, no, yung message ko po kay Richard. So, proud ako sa kanya, sobra. Kasi lahat po ng mga decision niya, talagang nag-stick po siya dun eh. Yun yung talagang, alam naman natin, Miss Jel, na babae, medyo, tayo. Minsan depende sa mood, depende sa emotion. So of course, malaking bagay na yung partner ko is, nag-stick talaga siya kung ano yung decision niya pagdating sa future po namin. And proud ako sa kanya. And always be strong kasi especially lagi akong nakakapit sa kanya. Lalo na pag weak talaga ako. Ayun po. Alam ko na kung bakit nakakapit sa kanya. Baka bigla mawala. Baka tumakbo. Sige, Richard, may message ka kay Casey. Yes, nasabi niya naman na lahat. Pero sa akin, mahal na mahal ko siya. Ay, and, sarap. Kahit anong mangyari, nandito ako and together lalabanan namin yung buhay na hanggang maging successful po kami. Thank you so much. Alright, maraming salamat kabayan Casey at Richard at good luck sa inyong advokasya.
Thank you so much. Good luck. Kabayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang tahanan ng OFW. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radio Pilipinas World Service. mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alam mo ba na ang Department of Migrant Workers o DMW ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng 7 magkakaibang ahensya upang maging isang ganap na departamento na tututok sa kapakanan at proteksyon ng mga overseas Filipino workers o OFWs. At kabilang sa mga ahensyang ito ay ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA, International Labor Affairs Bureau o ILAB, lahat ng Philippine Overseas Labor Offices o POLO sa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE, Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs o DFA, National Maritime Polytechnic at Office of the Social Welfare Attaché o OSWA ng DSWD. Ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA naman ang nag-iisang attached agency ng DMW. Ito ay sa bisa ng Republic Act No. 11641 o ang DMW Act na napirmahan ng Pangulo noong December 20, 2021. Samantala, narito na ang ating serbisyong DMW. Serbisyo DMW. OFW na nagsilbi ng mahigit 22 taon sa gitnang silangan, nakaranas ng pisikal at emosyonal na pang-abuso sa Kuwait. Agad naman siyang tinulungan ng migrant workers officials upang makauwi ng Pilipinas at makatanggap ng Action Fund. Ang serbisyong DMW sa pag-uulat ni Vea Remigio. Sabi ko nga po, 22 years akong nag-abroad, tapos nakulong pa ako, nasaktan. Hindi ko akalain mangyayari sa akin.
Sa loob ng maraming taon, nagsilbi si Sheila Budino Serrano bilang isang overseas Filipino worker o OFW upang masuportahan ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ang kanyang asawa, bagamat hindi makakita ang isang mata, patuloy itong tinaguyod ang kanilang 5 anak. Bilang isang OFW, hindi naging madali ang kanyang buhay. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok na kanyang dinanas ay ang pananakit mula sa kanyang employer sa bansang Kuwait. Ang buhay ng isang OFW ay puno ng sakripisyo, tapang at pag-asa. Isa si Sheila sa mga OFW na hindi sumuko sa laban para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang pamilya sa kabila ng malayo at mahirap na kalagayan sa ibang bansa. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nakaranas siya ng pisikal at emosyonal na pananakit mula sa kanyang employer sa Kuwait. So, nung dumating siya, 2 maletang malalaki ang dala nilang labahan. Ngayon, ang ginawa ko naman, nilabahan ko naman. Siyempre, gagamit ka po ng down kasi separate ang paglalaba mo. Pagkatapos sabi niya, bakit daw naubos, ganito. Sabi ko, madam, 2 buwan na yan. Sabi ko, kung dumating ka, labahan mo, ang dami. Sabi ko, madam, kung ganyan ka din lang naman kakulagi sa akin, pawiin mo na lang ako. Alam mo kung ginawa niya sa akin, binilipit niya yung kamay ko. Pagkapilipit niya sa kamay ko, sinabunutan niya ako ng 3 beses dito sa may hallway. Tapos tatakbo siya sa kwarto ko kasi kukunin niya yung cellphone ko. Ginanyan niya ko yung cellphone kasi lagi ganun ginagawa niya, naalis niya ako ng contact eh. Sinuntok niya ko sa ulo ng 3 beses, ang bracelet niya tumama sa ulo ko, bumuko ng ulo ko. Ngayon ho, nung palabas na naman ako, gusto ko nang tumakas, pupunta sana ako sa pulis. Nilak ng amo ko lalaki yung pintuan. Tapos yung amo ko, sinabunutan niya ako talaga sa ulo. 3 na naman, bali 6 na beses. Ngayon ho, hindi ko na alam, itong paako na to, mahiwa yan. Naano ko na lang, may dugo na. Nang makahanap ng pagkakataon, agad na tumakas si Sheila at nagtungo sa himpilan ng pulisya upang humingi ng tulong. Ngunit laking gulat niya dahil lalo siyang nalagay sa alanganin nang baliktarin ang sumbong ng kanyang employer. Tapos ang ginawa ng amo ko, kumuha siya ng CID. Nang sinasabi niya, nagnakaw daw ako ng 500 KD. Yun. Sabi ko, madam, ang bahay mo puno ng CCTV. I-review niya CCTV. Ilang beses akong tinanong ng CID, nakulong ako ng 2 days sa Salwa Police. Nabaliktad ka ba? Oo, nabaliktad po. Nakulong ako ng 2 araw. Pagkatapos, dinala kami sa deportation area nung nakaposas ako. Nakulong pa ako ng deportation area ng 1 week. Tinulungan naman ng Philippine Embassy sa Kuwait si Sheila pagkatapos niyang makulong doon at agarang pinauwi ng Pilipinas. Dito niya nakilala ang mga tauhan ng Migrant Workers Office at tinulungan siya upang makakuha ng Action Fund. Ang Action Fund o agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan ay ang pangunahing pondo ng Department of Migrant Workers na nakalaan para sa mabilisang tulong sa mga OFWs na nasa distress o critical na sitwasyon. Maganda naman po ang assist sa akin ng DMW. Inasikaso naman po ako. Sa awa po ng Diyos, nakuha ko din yung binigay nilang cash assistance. Yan po, pinagsimula ko na ipuli paid ko po yung badya namin. Kaya malaking tulong din po. May paalala naman si Sheila sa mga kababayan na nais makipagsapalaran sa ibang bansa. Sana po, bago kayo mag-apply, isipin muna ninyo ng maraming beses ang pag-abroad ay hindi basta-basta. Kasi na dun dapat mahabang pasensya mo, pagtitiis, ganun, sakripisyo, makikisama sa amo, ganun. Saka kung ano ang bawal ay sundin mo. Sumunod ka sa batas nila. Mahirap man ang pinagdaanan, masaya na ngayon si Sheila sa piling ng kanyang asawa at 5 anak. At nagsimula na rin silang magnegosyo upang masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang kwento ay isang paalala na kahit gaano pa kahirap ang laban, ang katatagan, pagtitiis at pananampalataya ang siyang nagsisilbing sandigan upang makabangon at makamtan ang hustisya. Ako, si Via Remigio, para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
Yun, Asik Venny, yung kwento ng ating Action Fund beneficiary na si Sheila Bodino Serrano. Maraming OFW na nakakaranas talaga ng ganitong sitwasyon, sir, no? Pero ang ating opisina, of course, sa tulong ng mga MWO, ay agad naman natutugunan yung kanilang mga pangangailangan. Tama po yan, Ma'am Jel. Actually, hindi natin may tatatwan na mayroon talagang maliit na porsyento na hindi nagiging maayos yung kinahihinat nila. Pero hindi po yun dapat na maging parang bandera kung gaano kagaling o kaano kahirap o gaano ka lala yung pagpapatakbo ng atin pong ahensya. Kasi sa totoo lang, ang atin pong Migrant Workers Office at saka of course in partnership with DFA ay nandyan po, nakatutok sila at kung ano man yung mga pangangailangan nila ay natutugunan. Ngayon, pagbalik naman dito, natutuwa tayo dahil mayroon po tayong pondo na inilaan para sa mga distressed OFWs while they are abroad or kaya pagbalik dito para matulungan sila. Nung makikita nyo po, ang isang nakikita ko po doon sa ni Ma'am Sheila ay yung pagiging, yung tatag niya. At saka, yun talaga ang number one na nakikita natin. Isa ito sa mga common denominator ng mga OFW, lalo na doon sa mga elementary occupation, kagaya ng inano niya, na dahil sa pagmamahal sa pamilya, minsan hindi alintana kung gaano kahirap. Kasakit mawalay sa pamilya dahil gusto nilang maging maayos din pamilya. So ito naman po ang parating sinasabi po ng ating Pangulo at of course ng ating Sekretary na tulungan po natin lalo na yung mga nandoon sa mga vulnerable na mga bansa, level ng ating mga OFW. And of course, yung Action Fund, laging nakalaan yan para sa ating mga, yun nga, yung mga napauuwing OFW. And yun yung magiging nila, kumbaga panimula ng kanilang buhay dito sa atin. And of course, with Sheila, ang asawa niya kasi, sir, bulag yung isang mata. And meron silang 5 anak. So ngayon, malaking bagay yung meron silang puhunan doon sa kanilang negosyo ngayon na itinayo. Diyan sa Antipolo, I think Antipolo yan si Nanay Sheila. Correct. Doon po tayo nagpapasalamat of course sa ating pamahalaan. Siyempre sa ating mga mababatas dahil sa pagbibigay ng pondo para makatulong sa ating mga OFW, yun nga yung Action Fund. Para doon sa mga nanunumbalik dito at nang makabangon. Mayroon po tayong NRCO ng National Reintegration Center for OFWs na nagbibigay ng karagdagan na suporta at saka financial na assistance. At nandyan din po yung OWA. Pero malaki po ang tulong talaga ng Action Fund. Ayun, para sa ating mga kababayang OFW, just in case na nagkaroon kayo talaga ng problema, ay lumapit lamang po kayo sa tamang opisina. Andyan po ang DMW, ang OWA, and of course ang MWO. Marami po yan sa iba't ibang bansa. Alright. Asik Venny, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo pong makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita po ninyo sa inyong screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit po namin kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. At ako naman po ang inyong lingkod, Asik Venny Legaspi ng DMW Land-Based OFW Concerns, patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW.